Justin, mga kapatrol, biyahe na naman ang Gilas right after ng kanilang game versus Turkey. Grabe ang sakripisyo na ginawa ng Gilas at mukhang sa kanilang biyahe na lang sila magpapahinga dahil ang layo ng Poland from Turkey. It will take 3 to 4 hours ang biyahe ng team, kaya siguro doon na lang sila matutulog. Pero ang importante ay isang happy and satisfied Gilas team ang lilipad from Turkey to Poland. Nakita kasi nila ang gusto nilang competition to gauge kung saan na sila in terms of preparation. And it shows sa kanilang laro na ready na ang team at konting adjustments na lang ay siguradong raring and ready to go na ang Gilas. Pero I am concerned sa dami ng biyahe ng Gilas at baka ma-burn out ang team. Pero ito na kasi ang best preparation ng Gilas, pero kahit very short lang ang preparation ng Gilas, ay maganda na ang pinakitang chemistry ng team. Lahat nagpapasahan ng bola, pero to be honest, ay napakalayo pa sa level ng execution sa Barangay Ginebra. Kaya napaka-importante kung merong Scottie Thompson na magtitimo ng team dahil alam niya kung kailan umatake at saan ilalaglag ang bola, depende sa depensa ng kalaban. Yet napakaganda pa rin ang pinakita ng Gilas at revelation ang Kai Sotto at Junmar Fajardo tandem. Ang hirap tibagin ng Twin Towers ng Gilas. At kung hindi pa siguro maagang nag-foul trouble sina Kai Sotto at Junmar Fajardo, ay siguro panalo ang Gilas. But again, according kay Coach Tim Cone, ay hindi importante ang winning and losing at this point. Ang importante ay mailaro nila ang kanilang gustong sistema, and I think they are successful in that respect. And what I am more excited ay si Kai. The way na ginagamit siya ni Coach Tim Cone. Ang ganda ng kanyang mga pasa kay Junmar Fajardo. Nagiging playmaker kasi ngayon si Kai, something na kapag ma-develop niya ay ito pa ang magiging dahilan upang mapadali ang kanyang pagpasok sa NBA. Pinakita rin ni Kai na isa siyang perimeter player that compensates the game of Junmar Fajardo. At ang maganda ay interchangeable silang dalawa. Pinakita rin ni Kai that his mere presence is more than enough upang hindi makapasok ang opensa ng Turkey. Pasalamat ang Turkey at pumapasok ang kanilang mga 3-point shots dahil nahihirapan sila sa ilalim dahil sa ating Twin Towers. At abangan natin sa Olympic qualifying tournament dahil siguradong merong pasabog si Kai. Makikita mo ang importance ni Kai sa first half na umiscore na kaagad siya ng 7 points, kaya lang nabukya na sa second half. Kaya konting adjustments lamang at siguradong gugulatin ni Kai Sotto ang mundo. Bukas ay maglalaro naman ang Gilas versus Poland, isang mas mabigat at mas malakas na team, and it is expected na full force ang lineup ng Poland dahil they are also preparing para sa Olympic qualifying tournament. Kaya ito na ang pinakamagandang laro bago ang Latvia at Georgia. At eto na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Alexander Pineda. Kung complete talaga ang Gilas, kaya talaga manalo. Yung referee, pabor lagi yung call sa Turkey. At isa pa, kulang talaga ng shooter at legit point guard. Shoutout at Professional 444. Practice lang po yan to get the feel of Eurobasket. Tingnan numero nila, di yung dati. Pero sa Olympic qualifying tournament, totoong number na gagamitin para lituhin ang scouts ng kalaban. At balitang NBA naman. Tapos na ang 2024 NBA Draft at si Bronny James napunta sa Los Angeles Lakers at ang New York Knicks ay patuloy na maganda ang trabaho sa second round. Inaasahan na si LeBron James ang magiging unang ama na maglalaro sa NBA kasama ang kanyang anak. Tapos na ang 2024 NBA Draft at ang pinakakilalang pangalan na tinawag ay ang number 55 nang pumili ang Los Angeles Lakers kay Bronny James. Iniulat ng ESPN ni Bob Mayers na sinabi ni Rich Paul, ang agent ng Bronny James, sa mga kupunang pumili bago ang Lakers sa 55 pick
na si Bronny ay pupunta sa Australia upang maglaro kung sino man ang kumuha sa kanya. Second round picks are Flyers. Ang karamihan sa kanila ay hindi nagiging matagumpay, ngunit may ilan na kadalasang nagsusumikap. Si Nikola Jokic ay nakuha sa ikalawang round, gayon din si Draymond Green, Marc Gasol at Manu Ginobili. We shall see if anyone from the 2024 class, which is widely considered to be pretty weak and breaks out unexpectedly. Kahit sa mga unang picks, hindi rin agad-agad matutukoy ang tagumpay o kabiguan ng isang pick. Ngunit maaari tayong magbigay ng ilang educated guesses as to how they might play out over time. Kapag ikaw ay napili sa NBA bilang isang 6'11" guard na may average na 4.8 points sa 25 games sa college, matapos nagkaroon ng biglang cardiac arrest, ikaw ay isang winner. Bronny James comes off like a poised and mature young man. He handled the spotlight of being LeBron James' son with real class and humility. This is a great save for him. At ngayon, pwedeng sabihin ni LeBron James na wala siyang kinalaman dito at maaring lumabas na impress si Anthony Davis sa workout ni Bronny. Ngunit magiging totoo tayo dito, hindi kukunin si Bronny James ng Lakers o marahil ng anumang kupunan kung hindi siya anak ni LeBron James. Kaya nakamit nila ang kanilang gusto at sa tingin ko, nararapat lang na may ganong antas na impluensya itong si LeBron James. Remember, there is nepotism all over the NBA and all sports leagues and businesses for that matter. When we're talking about the people wearing suits, rich and powerful parents putting their kids on third base without them having to actually hit the triple is a time-honored tradition. So save the nepotism talk unless you're going to be outraged by all of it. Now, for what it's worth, I'm not sure if I were Bronny, as a young man trying to earn the respect of my peers, that I would want to get into the league this way. But that's just my own feelings, and that's a separate conversation anyway. Yan ang sinabi ni Woj. At ang bottom line ay maraming tao ang naniniwala na kaya talaga maglaro ni Bronny. At makikita natin yan. At meron siyang kanyang pagkakataon. At si LeBron James, kung hindi siya aalis sa free agency, ay maglalaro sa isang NBA court kasama ang kanyang anak. Ito ay hindi pa nangyayari kailanman. At si LeBron James, literal na magiging ang tanging ama sa buong kasaysayan ng mundo na makakaranas ng ganong pakiramdam. That automatically makes you a big winner.